Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 311 hanggang Kabanata 320. Kabanata 311. Bahagyang komportable si Jack na nasa may pintuan. Napakalaking halaga talaga ng 100 milyon at naisip niyang tatanggapin ito ni Fiona bilang mahal niya ang pera. Wala siyang ideya na lalabanan ni Fiona ang tukso at tinanggihan sila. Napaisip si Jack at kumatok sa pinto na parang walang alam. Sino ito? Nagulat ang tatlo sa kwarto. Mabilis na itinago ni Neil at Ken ang pakete ng mga gamot at bank card. Yanan, bumalik na ako. Bumalik na ba si Selena galing sa trabaho? Tigaw ni Jack sa kwarto sa mapagpanggap na paraan. O hindi. Dapat siyang umalis kaagad sa trabaho, bakit hindi mo siya sunduin? Nakonsensya si Fiona at gusto niyang umalis si Jack. Sige, sasunduin ko siya. Maya-maya pa ay umalis na si Jack sakay ng kanyang sasakyan. Sa wakas ay nakahinga na si Fiona pagkaalis ni Jack. Tinapik niya ang kanyang dibdib at nagpapasalamat na sinabi, "Oh my God, I was so afraid." Kung nakita niya kayong dalawa, makabugbugin ka niya. Makinig ka sa akin, masama ang ugali ng lalaking ito at minsan matigas ang ulo na hindi nakikinig sa payo. Tita, pag-isipan mo muna ito. 100 milyon na. Hindi nakipagkasundo si Ken sa desisyon ni Fiona. Aalis muna kami at maaari mo kaming tawagan pagkatapos mong magdesisyon. Ito ay isang simpleng gawain lamang. Ang gamot na ito ay mahirap matukoy dahil ito ay walang kulay at walang lasa. Bukod doon, kailangan ng oras para magkabisa. Ang mga sintomas lamang niya ay trangkaso, lagnat, at pagkapagod. Aabutin ng 1 buong buwan bago siya mamatay. Umalis ka, sa ibang araw tayo mag-uusap. Laking gulat ni Fiona sa biglang pagbabalik ni Jack at nakaramdam siya ng ginhawa matapos silang paalisan. Sobra naman silang dalawa. Gusto nilang gumamit ng kasuklam-suklam na paraan para makuha si Selena. I dare not provoke people like them, takot na wika ni Fiona pagkatapos niya silang paalisan. Napakasuklam ng mga taong katulad nila. Ay dedroga ba nila si Selena kung may conflict sila sa kanilang pagsasama? O ipapakain nila sa akin ang mga gamot? Ang mga mahihirap na tao tulad ni Jack ay mas maaasahan. Halatang nagbago ang impresyon ni Fiona kay Jack matapos siyang bigyan ni Jack ng 2 beses ng pera at tulungan siyang maibalik ang 3.8 na metro. Ilyon. Ang pinakamahalagang punto ay ang sweldo ni Jack. Siya ay may taunang kita na higit sa 200 milyon. Kaya naman, bakit kailangan niyang pumatay ng isang tao sa halagang 100 milyon lamang? Bagamat hindi niya gusto si Jack at gusto niya itong itaboy, hindi siya nang ahas na isipin na patayin siya. Kung malalaman ni Selena at Kylie sa hinaharap, hahamakin siya ng mga ito. Kaya naman, tinanggihan ni Fiona ang tukso sa napakahalagang sandaling ito. Puntong hininga. Jack, bastard ka, may ideya ka ba kung ano ang isinuko ko para sa iyo? Napabuntong hininga si Fiona at nalungkot. Paano siya magiging masaya sa pagsuko ng 100 milyon? Zina, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sa wakas ay natagpuan ni Ben si Zina sa isang internet cafe. Inaila siya nito sa gilid ng kalsada at nagtanong, "Tigilan mo na ako sa paghahanap. Mas maganda kung maghiwalay na tayo." Tumingin si Zina kay Ben at sinabing, Kabanata 312. Maghiwalay. Bakit gusto mong makipaghiwalay? Hindi ba okay na tayo at papakasalan mo ako? Hindi matanggap ni Ben ang katotohanan. Napaatras siya ng 2 hakbang at parang tinamaan siya ng kidlat. Bakit? Pera. Sino ang nakakaalam na napakahirap mo? Galit na galit si Zina nang maisip niya kung paano siya muntik nang patayin ni Jack noong hapong iyon. Tila walang ideya si Ben sa nangyari ng umagang iyon. Pera, natigilan si Ben nang marinig niya ito. Pakiusap niya, Zina, huwag kang mag-alala, yayaman tayo. Kailangan mo ba ng pera? May pera ang nanay ko. Makukuha ko ito sa aking ina kung kailangan mo ito. Naramdaman ni Zina na bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto niyang nagtiwala si Ben sa kanya. Mataas ang sweldo ng kanyang ate, at mas mataas pa ang sweldo ni Jack. Wala siyang ipon at walang mapupuntahan dahil naubos na niya ang lahat ng pera niya.
Kung nakipag-break siya kay Ben, mahirap makipagrelasyon sa ibang mayaman. Bakit hindi ka mag-isip ng paraan para ipagpatuloy ang relasyon nila ni Ben at tingnan kung may iba pang pagkakataon na makahanap ng sugar daddy? Tama iyan. Si Jack ay bayaw ni Ben. Imposible namang patayin niya ako sa harap ni Ben, diba? Bukod doon, nagtatrabaho si Jack sa pamilya Drake at ang mga taong nakakasalamuhan niya ay mula rin sa pamilyang iyon. May pagkakataon para mapalapit ako kay eldest young Master Drake kung magkakaroon ako ng pagkakataong makilala siya. Kung ganoon, ang aking katayuan sa lipunan ay bumubuti ng mabilis. Pinago ni Zina ang kanyang ideya pagkatapos itong pag-isipan. Kinagat niya ang kanyang sexing mapupulang labi at sinabing may naaagrabyado na ekspresyon, Ben, ayokong makipaghiwalay sa iyo. Pero nagkasala ako sa pamilya mo. Mapapatawad mo ba ako? Agad namang sumagot si Ben nang marinig ito. Zina, huwag kang mag-alala. Patawarin kita kahit anong gawin mo basta manatili ka sa piling ko. Naniniwala akong may dahilan sa likod ng ginawa mo. Ben, ikaw ang pinakamahusay. Na-touch naman si Zina. Ibinagsak niya ang sarili sa yakap ni Ben at gumaan ang pakiramdam niya. Ayos lang, tumigil ka sa pag-iyak at hayaan mo akong ihatid ka sa labas para sa masarap na pagkain. Nakangiting sabi ni Ben. Tumanggaw si Zina. Mukhang maganda. Gayunpaman, huwag na tayong umuwi at magpalipas ng gabi sa internet cafe. May nagawa akong mali at galit ang mga magulang mo dito. Bigyan natin sila ng ilang oras na huminahon bago bumalik. Sige Tara. Dadalhin kita sa Honor of Kings. Tuwang-tuwa si Ben. Natakot siya nang humiling si Zina ng break-up. Bigla niyang naramdaman na parang may nahanap siyang nawala at ang gusto niya lang ay mahalin ang babaeng ito sa kanyang mga bisig. Mabilis na umalis ang dalawa. Nang dumaan si Jack sa kindergarten sakay ng kanyang sasakyan, tumingin siya at dumilim ang mukha niya nang makita ang kanyang nakita. May nakita siyang dalawang lalaki na nakapalibot sa kasambahay na sina Jenny at Kylie sa isang sulok. Sabay tulak ng isa sa mga lalaki kay Jenny. Nahulog ang electric scooter ni Jenny sa gilid nito at nabasag. Masasamang tao. Napatingin si Kylie sa dalawang lalaki at sumigaw ng malakas. Little bastard, anong alam mo? Bakit mo idinidiin ang iyong ulo sa usapin ng isang may sapat na gulang? Malamig na ngumiti ang lalaki at tinulak si Kylie. Kylie. Kabanata 313. Pabangon na sana si Jenny sa lupa nang itulak ng lalaki si Kylie. Nang bumagsak si Kylie sa lupa, mabilis na tumalon si Jenny, nahiga, at sinalo si Kylie sa kanyang katawan. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi pwedeng makialam ang mga bata sa ginagawa ng matatanda. Mayabang nasabi ng isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng mga lalaki. Tingnan mo, naiintindihan ng batang ito. Natawa ang lalaki at natuklasan niyang may nahulog na botones sa puting sando ni Jenny sa kanilang laban. Tumingin siya sa loob mula sa itaas at nagningning ang kanyang mga mata. Eagle, sabihin mo sa akin, paano mo ako babayaran? Huwag mo nang isipin na umalis kung wala kang $2,000. 2,000. Labis na natakot si Jenny. She stood up with Kylie and said angrily, "This is unreasonable." Sumakay lang kami sa kotse at walang ginawang masama. Ikaw ang nagpatomba sa amin noong binabaliktad mo ang sasakyan mo. Ngayon, naglakas loob ka bang humingi sa amin ng kabayaran? Tama iyan. Hindi ka nagsisisi sa pagkutok sa amin at talagang gusto mong bayaran ka namin. Lahat kayo ay masama. Kung alam ito ng daddy ko, tapos na kayong lahat. Ang tatay ko ay isang bayani na nakikipaglaban sa masasamang tao. Bagamat bata pa si Kylie at punong-puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Hindi siya umiyak at pinanatiling maayos ang kanyang pagtitimpi. Ang ibang mga bata ay nagsimulang umiyak ng malakas sa mga sitwasyong ito. Gayunpaman, tiniis ni Kylie ang nangyari at hindi umiyak. Ang sino mang makakakita sa kanyang naaagrabyado na ekspresyon ay madi-distressed. Nakikipag-away siya sa masasamang tao. Siya ay isang bayani. Tinimulan silang kutsain ng lalaki matapos niyang marinig ang sinabi ni Kylie. Anong silbi niyan? Mayaman ba siya? Tingnan mo ang anak ko, sumakay siya sa isang BMW. Ikaw naman. Maaari ka lamang umupo sa isang electric scooter sa ilalim ng mainit na araw.
Tiyak na pinahiram ka ng iyong mga kamag-anak ang iyong mga bayarin sa paaralan upang mag-aral dito. Kuya. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila, naghihintay pa si Hipag sa bahay para mag-dinner sa atin. Kunin mo sila para mabilis na bayaran tayo. Ang isa pang lalaki ay may mga tato sa kanyang mga braso. May isang nakakatakot na mukhang berdeng dragon sa kanyang kaliwang braso at isang mabangis na puting tigre sa kanan. Ako, wala akong pera. Kasambahay lang ako at sinusundo ko ang anak ng amo ko. Natakot si Jenny. Tila ay hindi makatwiran at siya ay walang ideya kung ano ang gagawin. Sasakyan lang yan. May sports car ang tatay ko na mukhang mas maganda kaysa sa iyo. Galit na saway ni Kylie. Isa kang maid. May sports car ang tatay mo. Siguradong nagsisinungaling ka. Aminin mo at tigilan mo na ang pag-arte sa harap namin. Paano ka sasakay ng electric scooter kung mayaman ka? Nagsimulang tumawa ang ama ng binata. Wala akong pakialam sa sitwasyon mo at dapat pagbayaran mo ako ngayon. Hindi mo ba nakita na binabaliktad ko? Bakit hindi ka lumipat? Bulag ka ba? Ang mga tao sa paligid nila ay tumingin kay Jenny at Kylie na may empatiya. Gayunpaman, wala silang magagawa dahil ang mundong ito ay hindi makatarungan at hindi patas. Ang mga makapangyarihang tao ay palaging nananakot sa mahihina. Daddy, sa sandaling ito, nakita ni Kylie ang kotse ni Jack na nakaparada sa gilid ng kalsada at naglalakad siya papunta sa kanila. Nag-init ang pakiramdam ni Jack nang marinig niyang tinawag siya ng kanyang anak bilang daddy. Lumapit siya at lumuhod. Kylie, nakita ni daddy ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Matatalo ni daddy ang mga masasamang tao. Sige. Si tatay ay isang bayani na lumalaban sa masasamang tao. Tumanggo si Kylie at sinabing. Nang makita ni Jack ang isang sugat sa binti ni Kylie ay agad na nagdilim ang mukha nito. Ang galing talaga ninyong magpabigat. Ay, nagsimulang magpanik ang dalawang lalaki nang tumingin sila sa Porsche na nakaparada sa gilid at tumingin sa kanilang BMW na nasa 200,000 lang ang halaga. Kabanata 314. Agad namang nataranta ang payat na lalaki at mahinang kinausap ang kapatid, Kuya, ano ang dapat nating gawin? Itong taong ito ang nagmamaneho ng Porsche 911. F.X. King Hell, mukhang nagkagulo tayo. Ang kotseng iyon ay nagkakahalaga ng 1 hanggang 2 milyon. Narinig siya ng kapatid niya at malamig na ngumiti. Kuya, duwag ka naman. Bakit tayo dapat matakot? Wala ka masyadong social experience kaya natatakot ka sa kanya. Nagsisinungaling ang taong ito. Ano ang nangyayari? Nagdududa ang lalaking payat. Hoy, tingnan mo siya. Normal na normal ang pananamit niya. Mukha ba siyang taong kayang bumili ng sasakyan? Umiti ang lalaking may tato at nagpatuloy, I'm confident that he's just a driver for someone else. Mukhang hindi maid ang babaeng ito. Dapat asawa niya. Oh, nakikita ko. Biglang naintindihan ng payat na lalaki ang lahat at nagsalita, Young man, how dare you describe me like that? Huwag mo nang isipin na umalis kung wala kang 3,000 dolyar. Puminto siya at itinuro ang Porsche bago nagpatuloy, huwag mo akong isipin na tanga. Driver ka lang. Sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo dahil nagmamaneho ka ng sports car? Bakit ako matatakot sa driver? How dare you ask me for money when you knocked down my maid and daughter while reversing? Ako dapat ang nanghihingi sa'yo ng pera. Naglakad si Jack papunta sa electric scooter pagkatapos niyang magsalita. Kinuha niya ang scooter gamit ang isang kamay at inihagis ito sa BMW. Bang! Natusok ang BMW. Nabasag ang windscreen ng sasakyan at bumagsak ang hood ng bonnet. Binata, anong lakas ng loob mong basagin ang kotse ko? Tinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Ang tao ay labis na nagalit. Naglakad siya pasulong na may balak na suntukin si Jack. Hinawakan ni Jack ang kamay niya at marahang pinisil iyon. Agad na napaluhod sa lupa ang lalaki sa sakit. Papatayin kita ngayon kung walang mga bata sa paligid. F-sick, sumugod ang isa pang lalaking may tato nang makitang tinamaan ang kanyang kuya. Sumipa si Jack at lumipad paatras ang lalaki, nabangga sa tuktok ng kotse. Napaubo siya ng dugo at namutla ang mukha. Ouch! Ouch! I dare not do this again. Please bitiwan mo ako, kuya. Alam ng lalaking payat ang kakayahan ni Jack at humingi siya ng tawad.
Huwag kang magpapakitang gila sa harapan ko sa isang BMW lang. Kung gusto mong gumawa ng gulo, mahahanap mo ako sa mansion ng pamilya Drake. Maghihintay ako dyan. Tinipa siya ni Jack at napasubsob siya sa mukha. Tumalikod siya at sinabi kay Jenny, "Jenny, okay ka lang?" Sino ang nakakaalam na may mga karumal-dumal na tao? Ayos lang ako. Umiti si Jenny at sinabi kay Jack, "Mr. White, ako dapat ang masama ang pakiramdam." Nabigo akong protektahan si Kylie at nahulog siya. Napangiti si Jack at nakaramdam ng init. "You've tried your best and this is my fault. Nais kong ibigay sa iyo ang kotse na ito para makuha mo si Kylie dito. Nakalimutan ko na dahil busy ako sa trabaho ngayon. I'm so sorry na kailangan mong sunduin si Kylie gamit ang electric scooter." Patuloy ni Jack, "Dahil nasira ang iyong electric scooter, bakit hindi mo i-drive ang kotse ko? Magtataksi ako para sunduin si Selena mamaya." Hindi. Hindi ako matapang na magmaneho ng ganoon kamahal na sasakyan. Tsaka hindi ko kaya ang petrol para sa sasakyan na ito, hindi bagay sa akin. Magpapanik ako kung magdadrive ako. Mabilis na ikinaway ni Jenny ang kanyang kamay at sinabing. Tumingin si Jack sa paligid at natuklasan ang isang Audi 4S authorized car dealership sa tapat ng kinaroroonan nila. "Paano kung bilhan kita ng Audi? Hindi naman kailangang masyadong mahal, kaya paano ang isang A6? Regalo ko ito sa iyo at magagamit mo ito para sunduin si Kylie sa hinaharap." Kabanata 315. Nagsalita si Jack matapos itong pag-isipan. "Nga pala, kung may magtanong sa iyo tungkol dito, huwag mong sabihin na ako ang bumili. Sabihin mo lang na binigay sa iyo ng boyfriend mo, okay? Pero, sobrang mahal. Hindi ba kailangan mong makipag-usap kay Miss Selena bago mo ibigay sa akin?" Nahihiyang sabi ni Jenny. Laking gulat niya dahil hindi mura ang isang Audi A6. Talagang sinabi ni Jack na ibibigay niya ito sa kanya at ito ay magiging kanya sa hinaharap. Isa lang siyang katulong at hindi niya akalain na kaya niyang magmaneho ng ganoong sasakyan. Ang nagpatahimik sa kanya ay nang sabihin ni Jack na gusto niyang ibigay sa kanya ang Porsche. Muntik na siyang mahimatay dahil doon. "Bakit kailangan nating mag-usap? Hindi naman masyadong mahal. Huwag mo na lang sabihin sa kanya ang tungkol dito, ha?" Nakangiting paalala ni Jack. Sige, tumanggo si Jenny. Pakiramdam niya ay lalong nagiging misteryoso ang kanyang amo. Tila hindi siya karaniwang tao. At least, nagbalik siya ng pera mula sa hukbo. Tila milyon-milyong pabuya ang kanyang natanggap nang magretiro siya bilang veterano. Pinuhat ni Jack si Kylie, tiningnan ang sugat sa kanyang binti at tinanong, "Kylie, masakit ba?" Hindi. Tuwang-tuwa si Kylie na makitang lumalaban si Daddy sa mga masasamang tao. "Gusto ko ring labanan ng masasamang tao paglaki ko." May inosenteng ngiti sa labi si Kylie. Para sa kanya, si Jack ay parang bundok, matangkad at makapangyarihan. Hanggat lumitaw ang kanyang ama, ang mga masasamang tao ay nakaluhod lamang at humingi ng tawad. "Kainin mo itong candy. Mabilis maghilom ang sugat mo pagkatapos mong kainin." Umiti si Jack at kumuha ng maliit na itim na tableta. "Tandaan, lunukan ito ng isang beses." "Sige." Seryosong tumanggo si Kylie at napalunok ito ng sabay-sabay. Napakunot naman ang luho ni Kylie pagkatapos niya itong isubo at para siyang niloko. "Daddy, bakit mapait ang lasa?" "Silly girl, ang gamot ay kadalasang mapait." Inaplos ni Jack ang ulo ni Kylie at hinalikan ito sa pisngi. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang pamilya ay talagang kasiya siya. Nakakahiya na kinausap ni Jack si Jenny pagkatapos nilang maglakad ng ilang oras at natuklasang may mali. "Jenny, parang nawalan ka ng butones." Ibinaba ni Jenny ang kanyang ulo upang tumingin at ang kanyang mukha ay namula sa isang maliwanag na pulang kulay. Bagamat pinaalalahanan siya ni Jack na may magandang intensyon, naging sanhi pa rin ito ng kanyang pagiging mahiyain. "Kuya, mali yata ang paghusga natin. Paid talaga ang babaeng iyon. Tingnan mo, bibili siya ng A6 para sa kanyang kasambahay upang maihatid ang kanyang anak sa paaralan. Tinadya niyang ibigay ang Porsche sa kasambahay. Gagawin niya sana iyon kung hindi tatanggihan ng kasambahay. F-sake, may nakilala talaga tayong hindi natin kayang i-provoke." Sa wakas ay bumaba mula sa itaas ng kotse ang lalaking may tato at nagsalita na may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig.
Ilang beses na kumaibot ang payat na lalaki, tumingin sa kanyang sasakyan at sinabing, kasalanan mo ang lahat. Mas malaki ngayon ang pagkawala ko dahil sa maling paghuhusga mo. Tinamaan na kami, nabasag na ang sasakyan, di hindi man lang kami naglakas loob na magreklamo ng malakas. Kabanata 316. Hindi nagtagal, hinatid ni Jenny si Kylie pauwi sakay ng bagong binili na Audi. Si Jack naman ay nag-drive papunta sa company at hinintay si Selena. Umuwi na sila sa kani-kanilang sasakyan pagkababa ni Selena sa trabaho. Wow! Bagong kotse ba ito? Mukhang maganda. Pagbalik ni Selena sa bahay, nakita niya ang sasakyan na nakaparada sa labas. Kanino ang pag-aari nito? Pinili mo ba ito para kay Ben gamit ang sarili mong pera? Hindi. Saan ako magkakaroon ng oras upang bumili ng kotse para sa iyong kapatid? Tsaka hindi pa umuwi ang kapatid mo. Hindi ba nangako si Jack sa kapatid mo na bibili siya ng sasakyan na wala pang 1 milyon ang halaga pagkatapos niyang makuha ang kanyang sweldo? Bakit ko gagamitin ang sarili kong pera kung may ibang handang magbayad para dito? Agad na sabi ni Fiona at tumingin kay Jack pagkatapos nitong magsalita. Halatang hinihintay niya si Jack na bumili ng sasakyan para sa kanyang anak. Miss Selena, akin ito. Tumakbo si Jenny at nahihiyang sinabi. Sa iyo ito. Hindi masama. Paano ka nakakuha ng napakaraming pera? Natuwa at nagulat si Selena sa parehong oras. Pagamat itinuturing na mataas ang kanyang sweldo, si Jenny ay mula sa isang mahirap na pamilya. Ito, binili ito ng boyfriend ko para sa akin. Umiti si Jenny at sumagot. Diba ang boyfriend mo ay galing din sa isang karaniwang pamilya? Ang kotse na ito ay dapat na nasa paligid ng 500 hanggang 600,000. Ang orihinal naming plano ay kumuha ng sasakyan para sunduin mo si Kylie pagkatapos naming makuha ang aming sweldo. Maganda ang pakikitungo sa iyo ng boyfriend mo kaya binilhan kanya ng napakagandang sasakyan. Nagulat talaga si Selena. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang murang kotse. Ayos lang, Miss Selena. Susunduin ko si Kylie araw-araw gamit ang kotseng ito. Nakangiting sabi ni Jenny. Paano natin ito magagawa? Ihilingin ko kay Jack na bigyan ka ng increment para maklaim mo man lang sa amin ang petrolyo every month. Nakangiting sabi ni Selena. Paano natin hihilingin sa ating kasambahay na magbayad para sa ating mga gastusin? Miss Selena, wala lang talaga. Nasa awkward na posisyon si Jenny. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit pinagbawalan siya ni Jack na sabihin ang totoo. Hindi magiging masaya si Fiona tungkol dito. Mabuti pang bumili ng kotse at hayaan si Jenny na magmaneho, ngunit papayag kaya si Fiona sa aksyon ni Jack na ibigay ito kay Jenny. Siyempre hindi. Kung tutusin, hindi pa nakakabili ng sasakyan si Jack para sa kanyang anak, paano siya papayag dito? Dapat natin siyang bigyan ng increment. Sumigaw si Jack. Jenny, ano ang iyong kasalukuyang sweldo? Ito ay orihinal na 6,000 ngunit sinabi ni Miss Selena na dagdagan ito ng 1,000 kaya ito ay 7,000. Nakangiting sabi ni Jenny. Siya ay lubos na nasisiyahan sa sweldong ito. Paano ito? Babayaran ka namin ng 10,000 sa isang buwan kasama na ang allowance ng petrolyo. Madaling kalkulahin ang isang buong numero. Napaisip si Jack at sinabing, ito, sobra na, napahiya si Jenny. Ang kotse na ito ay ibinigay sa kanya ni Jack at gusto niyang bayaran siya ng labis para sa gasolina. Hindi siya matasang pinag-aralan at nasisiyahan siyang magtrabaho bilang isang kasambahay sa pamilya Taylor dahil maganda ang pakikitungo ni Selena sa kanya sa lahat ng oras na ito. Wala siyang ideya na babayaran siya ng mga ito ng buwan ng sweldo na 10,000. Ang halagang iyon ay halos kapareho ng mga white-collar workers sa malalaking kumpanya. Hindi naman masyado. Ang daming maid ng Taylor family pero ikaw ang pinakamalapit sa akin. At saka, palihim mo kaming tinutulungan sa nakalipas na 5 taon. Huwag maging mahinhin. Si Selena ay isang mabait at mapagpasalamat na tao. Ngayong bumuti na ang buhay nila, natural na gusto niyang alagaan itong kasambahay na walang humpay na sumunod sa kanya. Sa sandaling ito, natapos nang mag-shower si Kylie at tumakbo palabas ng banyo. Kabanata 317. Ang paa ni Kylie. Natigilan si Jenny nang makita ang binti ni Kylie. May sugat at dugo kanina.
Ngayon, wala na sa kanyang binti na nagpapakita na siya ay nahulog. Ano ang problema sa kanyang binti? Tumingon si Selena at mukhang may pagdududa. Nako, wala lang. Nahulog si Kylie kanina. Nakangiting sabi ni Jack, pumasok na tayo at maghapunan. Jenny, sumama ka sa amin. Umuwi ka na pagkatapos mong kumain ng hapunan sa amin. Inailan ni Selena si Jenny kasama niya sa bahay para maghapunan. Jack, anong nangyari pagkatapos mong sundan sila? Naibalik mo ba ang pera ni nanay? Si Zina ba ang may gawa nito? Nakita mo ba siya? Kinaumagahan, pumasok si Selena sa trabaho pagkatapos niyang pauwiin si Fiona at ang iba pa. Naging abala siya sa opisina sa buong araw at hindi sigurado sa nangyari pagkatapos. Oo, nakita ko siyang kasama ng mga magnanakaw at nakuha ko na ang pera. Tumango si Jack at hindi binanggit na ang pinuno ng mga tulisan ng motor ay anak ng ulo ng Dragon God Clan. Buti naman nabawi natin. Gaman ang pakiramdam ni Joan na nasa gilid. Natatakot siya na hindi makuha ang pera, baka hilingin ni Fiona kay Jack na bayaran ito sa kanya. Kung tutusin, naunawaan ni Joan ang karakter ni Fiona sa nakalipas na 5 taon. Inay, sinasabi ko na sa iyo na hindi mabuting tao si Zina at hindi ka naniwala sa akin. Tingnan mo. Alam mo ba kung anong klaseng tao siya ngayon? Sa wakas ay sinabi ni Selena ng may kumpiyansa. Hindi na namin siya makakasama muli kay Ben. Puntong hininga, mahirap talagang intindihin ang tunay na ugali ng isang tao. Napabuntong hininga si Fiona. Akala ko magiging mabuting babae ang babaeng ito dahil galing siya sa mahirap na pamilya at mahirap ang buhay. Bagamat may mga pagkakataon na nagbibihis siya ng bonggang-bongga pero dapat ay mabait siyang tao. Wala akong ideya na gagawin niya ito para sa pera. Tama iyan. Walang paraan na papayagan natin siyang ipagpatuloy si Ben. Baka akayin niya si Ben sa daan ng pagkawasak. Uminom ng alak si Andrew at desididong nagsalita. Hindi ko akalain na liligawan pa niya si Ben pagkatapos nito. Kung tutuusin, ang dignidad ay mahalaga sa tao gaya ng balat sa puno. Tinansya ni Jack na nakatakas si Zina mula sa kamatayan at matatakot siyang magpakita sa harap nila pansamantala. Halatang ayaw niyang pag-usapan kung paano niya pinatay ang mga motor robbers at ang 5 Tigers of the Dragon Gods dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao. Nais niyang magkaroon ng isang matatag na buhay at manatili sa tabi ng kanyang asawa at anak na babae. Iba ang ideya ni Fiona dahil hindi siya nasisiyahan nang maisip niya ang perang nawala sa kanya noong hapong iyon. Hindi niya napigilan ang sarili at napatitig kay Jack. Oo, ang dignidad ay mahalaga sa tao gaya ng balat sa puno. Gayunpaman, may mga taong may balat na kasing kapal ng pader. Alam niyang hindi siya karapat-dapat na makasama ang anak ko pero hindi pa rin umaalis. Inay, bakit mo na naman ito pinag-uusapan? Hindi ba tayo pumayag na obserbahan ang pagganap ni Jack noong ika-70 kaarawan ni Lolo? Hindi pa huli ang lahat para itaboy mo siya kung hindi niya makuha ang pera. Tinulungan ni Selena na akitin si Fiona. Humph, malapit na itong mangyari. Umubo si Fiona at sinabing. Sa mga sandaling ito, maririnig ang nakakatusok na tunog ng busina ng sasakyan. Nakaparada ang mga sasakyan sa labas ng kanilang bahay at bukas ang kanilang mga ilaw, nakaharap sa loob ng bahay. Sino ta? Galit na naglakad si Fiona patungo sa pinto. Gabi na. Sinong nagkakagulo dito? Pagkabukas niya ng pinto, sa sobrang takot niya ay agad niyang sinara ang pinto at hinaplos ang dibdib niya. Oh my God, ang daming sports car at tao. Anong gusto nila? Kabanata 318. Maraming sports car. Si Jack at ang iba ay napakunot-noo at natigilan. Gayunpaman, may naririnig na boses na nagmumula sa amplifier sa labas. Lahat sa loob, makinig sa amin. Napapalibutan ka. Hindi, mali iyon. Jack, makinig ka sa akin. Nandito ako para pakasalan ka. Sumuko at lumabas ka agad. Sumunod ka sa akin pauwi at pakasalan mo ako. Lalong natigilan si Jack at ang iba pa nang marinig nila ito. Sino ang babaeng ito? Wala silang ideya kung sino iyon nang marinig nila ang boses sa speaker. Pakasalan ka. Tatarante si Selena at tuluyang natulala. Isang babae ang nagmaneho ng sports car para pakasalan ang kanyang asawa. Drama series ba yon? Ako, wala akong ideya kung sino iyon.
Napahiya si Jack. Marami akong hindi kilala sa Eastfield. Ilang araw lang akong nakabalik galing sa hukbo. Alam ko, nagdilim ang ekspresyon ni Fiona sa sandaling ito at galit na tumingin kay Jack. Jack, hindi ba dapat aminin mo na isa kang toy boy? Maliban sa mayamang babae na gumastos ng 500 milyon sa isang makinang na perla sa auction. Sino pa ang makakapagmaneho ng napakaraming sports car dito? Imposible, nagdilim ang ekspresyon ni Jack. Kilalang kilala niya si Lana at hindi siya gagawa ng ganoong pabigla-bigla. Tsaka apprentice niya si Lana at master-apprentice relationship sila. Inay, binuksan mo ang pinto ngunit hindi mo nakita kung sino ang nasa labas. Tumimangot si Selena at medyo hindi masaya. Sa bagay, asawa niya si Jack at may anak sila. Wala siyang ideya kung sino ang gustong makialam sa kanilang relasyon. Higit pa rito, iba ang taong ito. Yung iba natakot na ma-expose ang identity nila. Itong babaeng ito naman ay nagmaneho ng napakaraming sports car dito at malakas na umamin na gusto niyang pakasalan si Jack. Paano ito tatanggapin ni Selena? Imposibleng makakita ako ng malinaw. Isang hanay lang ng matingkad na pulang Ferrari at port case ang nakita ko. Pumila sila sa isang hilera, binuksan ang kanilang mga headlight at ito ay masyadong nakakasilaw. May isang dosenang tao. Tumingin si Fiona kay Jack bago nagpatuloy, Jack, sobra na ito. Maliban sa mayamang babaeng iyon, sino pa kaya ito? Wala ka talagang kahihiyan. Galit na galit si Andrew na namutla ang mukha at nanginginig ang boses, Jack, anong ibig sabihin nito? Dumating pa nga ang taong iyon sa iyong pintuan para hanapin ka. Kung gusto mong maging sugar baby at nahanap mo na ang sugar mama mo, maaari ka nang umalis. Sige, magsaya ka sa buhay mo. Mr. at Mrs. Taylor, ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Imposible. Hindi ganoong klaseng tao ang anak ko. Tsaka kakabalik lang niya ilang araw na ang nakakaraan, paano ito magiging posible? Si Joanne, na nakatayo sa gilid, ay sinubukang hikayatin ang iba. Nagalit si Fiona at nagsimulang sumigaw, ilang araw na ang nakalipas. May isang taong handang pakasalan lamang siya pagkatapos niyang bumalik sa loob ng ilang araw. Kung babalik siya rito ilang araw pa, higit sa 3,000 babae ang nasa harem niya. Kung siya ay isang may kaya at mayaman na tao, hindi ako tatutol kahit 8 o 10 asawa. Ang problema ngayon ay wala ka pang pera at nagsimula ka na, yung taong yun, pumunta pa dito para hanapin ka. Ako, gusto kong lumabas. Galit na galit si Fiona na nagsimula siyang maging hindi makatiw. Iran at gumawa ng eksena. Naupo siya mismo sa lupa. Kabanata 319. Napahiya si Jack. Kinausap niya si Selena, Selena, please believe in me. Hindi ko talaga alam kung sino yung babae sa labas. Lumabas tayo at tingnan. Baka nasa maling lugar siya at maling tao ang hinahanap niya. Paano ito posible? Tinatawag niya ang iyong pangalan. Tinusubukan mo bang sabihin sa akin na hindi Jack ang pangalan mo? Pinandilatan ni Selena si Jack bago naglakad palabas, I want to take a look. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na pumunta sa ating lugar. Bahagyang nagulat si Jack bago nakaramdam ng saya nang makita ang sitwasyong ito. Nagseselos ang asawa niya. Ang mga headlamp ay talagang nanlilisik habang nakatingin siya sa labas ng pinto. Ilang segundong nakibagay ang mga mata niya sa liwanag bago niya makita ng malinaw ang sitwasyon sa labas. Hoy, nakalabas na sila sa wakas. Sa sandaling iyon, isang matabang babae ang tumalon pababa mula sa bonnet. Masaya siyang tumingin kay Jack. May gwapong Jack, namsmerize na ako sa'yo simula pa lang nung una tayong magkita. Ang iyong gwapong hitsura, napakahusay na kakayahan sa pakikipaglaban at ang iyong kawalang interes kapag tinanggihan mo ang iba ay nabighani sa akin. Pagka-uwi ko, hindi na ako nakakain o nakatulog at gusto lang kitang makita ulit. Ngayon, sa wakas ay naglakas loob na akong lumapit sa iyong kamay para sa kasal. Pakasalan mo ako. Mas mayaman ako sa pamilya Taylor. Ang pagiging manugang na ikakasal sa pamilya George ay tiyak na mas mabuti kaysa sa pagiging manugang dito. Hindi ka pababayaan ng pamilya natin at poprotektahan kita. Ang babaeng nasa harap ni Jack ay nakasuot ng puting damit pangkasal at may hawak na isang bouquet ng rosas. Tumingin siya kay Jack at saka nahihiyang umiwas ng tingin. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya.
Pakasalan mo siya. Isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae, na tila mga kaibigan ng matabang babae, ang lumakad upang iwiwisik ang mga talulot ng rosa sa kanila at sumigaw ng malakas. Ang mga sports car sa likod nila ay pinalamutian na parang mga wedding car. Sharon George, ang anak na babae ng pamilya George. Kawakas, hindi na nakatiis si Fiona at bumangon sa lupa. Tumakbo siya palabas at sinubukang tingnan kung ang mayamang babae ang nakamaskara. Hindi niya napigil ang mapasigaw matapos niyang makilala ang matabang babae sa kanyang harapan. Si Sharon ay anak ng isang first-class na aristokratikong pamilya. Tandaan na ang pamilya George ay nagkaroon lamang ng isang anak na babae at ang buong pamilya ay pinalayaw sa kanya. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya George. Kaya naman marami pa ring lalaki ang gustong magpakasal sa kanyang pamilya kahit na humigit kumulang 100 kilo ang bigat ni Sharon. Siyempre, ang mga lalaking ito ay ang mga nagnanais ng kanilang pera dahil wala silang pera at kapangyarihan sa kanilang sarili. Kung magpakasal sila sa pamilya George, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pera sa buong buhay nila. Taliwas sa popular na paniniwala, mapili si Sharon sa pagpili ng makakasama kahit hindi pa bata at mataba. Hindi niya gusto ang mga masamaang ugali at ang mga gustong pakasalan siya para sa pera. Siya pala ang taong umamin at nag-propose ng buong tapang kay Jack. Ito, nipatikip si Selena sa kanyang bibig sa pagkagulat at nataranta. Hindi siya makapaniwala na hihilingin ni Sharon na may mataas na katayuan sa lipunan at nakataas ang ulo sa langit at mataba na magpakasal kay Jack sa kanyang pamilya. Natarante rin si Jack nang makita ang babaeng ito at namula ang mukha. Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Ang mga kabataang lalaki at babae sa tabi nila ay umawit at nagwiwisik ng mga pulang rosas. Tinaman ng tingin ni Sharon si Jack at nahihiyang ibinaba niya ang ulo sa bawat sulyap. Mukhang na-in-love na talaga siya kay Jack. Kabanata 320. Paghintay. Habang tatanggihan na sana ni Jack si Sharon, biglang nagsalita si Fiona. Tumahimik ang lahat at tumingin sa kanya. Tumingin si Fiona kay Sharon at sinabing, "Miss George, hindi ito biro. Naisip mo ba ito ng maayos? Gusto mo ba talagang ikasal si Jack sa iyong pamilya?" "Ako, pinag-isipan ko ng mabuti," sagot ni Sharon. "Bigyan mo kami ng oras," sagot ni Fiona na tusong ngumiti. "Oo naman. Kung tutusin, ito ay isang mahalagang bagay sa buhay at ako ay nagpakita ng biglaan, tama lamang na magkaroon ka muna ng oras upang pag-usapan ito. Gayunpaman, talagang gusto ko si Jack at seryoso ako tungkol dito. Wala akong pakialam na maging pangalawang asawa," sabi ni Sharon. "Oo, naiintindihan ko. Pumasok tayo at pag-usapan. Bibigyan ka namin ng sagot mamaya," tumango si Fiona habang nagsasalita. "Ano ang dapat pag-usapan? Hindi na kailangan yan." Tumilim ang mukha ni Jack at sinabing, "Si Selena ang asawa ko at mahal ko siya. Higit pa rito, mayroon akong isang cute na anak na babae at wala akong mababago sa aking buhay. Gusto ko lang mamuhay ng normal." Huminto si Jack at kinausap si Sharon, "Miss George, salamat sa magandang intensyon mo, pero hindi talaga ako interesado sa iyo. Kahit masakit ang mga salita ko. Ito ang totoo." Agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Sharon at agrabyado siyang nagsalita, "Alam kong dapat ay ayaw mo sa akin sa pagiging mataba at pangit, di ba? Magugustuhan mo ba ako kung pamayat ako?" Napahiya si Jack. "Wala itong kinalaman sa figure mo. Nakikita ko na mayroon kang napakakaraniwang mga tampok. Kapag pamayat ka, siguradong maganda kang babae. By that time, marami ka nang humahabol at baka malaman mo na kung anong klaseng lalaki ang gusto mo. Miss George, huwag kang makinig sa kanya." Pinandilatan ni Fiona si Jack at nagpatuloy sa pagsasalita kay Sharon, "Hintayin mo kami dito. Sa loob tayo mag-uusap." Pagkatapos niyang magsalita, hinailan niya si Jack at pumasok. Sumimangot si Selena, ngumiti kay Sharon, at sumunod sa kanila papasok ng bahay. "Ma, ano po ang kailangan nating pag-usapan?" sabi ni Jack, ayaw niya sa babaeng iyon. "Hindi ba pwedeng yayain na lang natin siyang umalis? Saka ang taba-taba niya. Walang papayag na makasama siya maliban sa mga lalaking gusto ng pera niya, lalo na si Jack." Naiinis na sagot ni Selena. "Ano ang naiintindihan mo?"
Sagot ni Fiona. Unang-una, pangit at mataba itong babaeng ito, pero standard ang mukha at mataba in a cute way. Masasabi nating chubby beauty siya. Pangalawa sa lahat, hindi mo pa siya nakikilala. Nakilala ko siya minsan noong bata pa siya. Hindi siya mataba at maganda ang pangangatawan. Sabi ng lahat, magiging maganda Please siya paglaki subscribe niya. and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.